Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Hi, good morning. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang Inbox. At syempre ngayon po ay araw ng Monday, September 22, 2025. Ako po ang inyong kaabante. Ako po si Eli Saludar. Napapakinggan at napapanood niyo po kami sa DWAR 1494 sa Abante Teletabloid. Mapapanood niyo rin ang ating programa sa Sky Cable Channel 85, Converge, Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa mga social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Samahan ho kami sa isa't kalating oras sa mga balitaan, pagtalakay sa mga mainit na issue at siyempre pakipagpanayam sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita. Ganyan po yung ating mga reports mula po sa ating mga Abante reporters na patuloy na kumakalap ng mga mainit na balita. At samantala sa ating mga headlines sa mga oras na ito. PCO Undersecretary Castro planado ang gulo sa Ayala Bridge at Mendiola. 4,000 teams mula sa PNP, AFP, PCG at BFP handa na sa pagtama ng Super Typhoon Nando. AFP pinag-iingat ang publiko sa lumang video na ipinakakalat sa SOCMED. Si ICC humingi ng tulong sa media upang makilala ang mga nanggugulo sa Mendiola Rally. Yan po ang ating mga headlines, ang detalye sa ilan sa dali po lamang. Ready ka na ba sa tsikahan, tawanan at kwentuhan? Kasama ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, Jigo Postolero sa programang Jigo Live. Dito, walang kupas ang saya, usapang trending at kwentong nakakabaliw. Pakinggan ang mga kwento ng bayan, kulitan at alamin ang mga isyong dapat mong malaman. Huwag palampasin ang Jingo Live. Hataw sa kwento, todo sa saya at lagi kasama mo. Live na live. Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 ng gabi. Dito lang sa Abante. Ng ICI at maging si Senator Ping Lacson, yung mga inilalabas po ng Engineer Bryce Hernandez at Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Engineer Bryce Hernandez. So, at samantala mga kabayan ay ito, nasa linya ho natin via Zoom ang abogado po ni Engineer Bryce Hernandez, si Attorney Raymond Fortun. At para malaman ho natin, dahil sa ngayon ay mukhang mas nagugustuhan po ng ICI at maging si Senator Ping Lacson yung mga inilalabas po na testimonya ni Engineer Bryce Hernandez at mukhang makatutulong po ito sa ginagawang investigasyon
Senado at ng Independent Apa. Commission. So pero sa ngayon ay nasa linya po natin si Atty. Raymond bukod sa pagsoli ng Attorney, magandang umaga po sa inyo. Yung mamahaling SUV, yung GMC na 12 million ata. Mukhang maganda ho po ba na ini-offer pagtanggap po ng ICI ibabalik kasi sa Senado dito po sa mga testimonya parang ni Engineer Bryce Hernandez. So ay talagang yung direksyon ba na tinatapos at ninyo sa inyong kliyente ay parang maging magsalita at para matapos na rin po itong kaguluhan ito sa ating gobyerno. Ang magde-decide naman po kasi niyan nangyari noong last week na po ay meron na po talaga plan si Bryce na ang objective po namin is to cooperate fully. For example, like yung meron siyang Lamborghini po ng Road the Senate, hindi lang nila mahanap ng especially yung ICI kasi ito yung ibibigay po nila yung sasakyan. So within the next couple of days po ay makakaasa po ang publiko. So pero sa ngayon ay yung bukod sa pagsoli ng isang yung mamahaling SUV, yung GMC na 12 million ata, meron pa ho ba na ini-offer itong si engineer na ibabalik kasi parang kumbaga sa parang mapatunayan niya na siya po ay talagang desidido at talagang gusto pong magsalita at para matapos na rin po itong kaguluhan ito sa ating gobyerno. Nakausap na rin po siya sa Department of Justice at kung pwede ho ma-share sa publiko ano hong mga napag-usapan. Sa uli po ng mga ibang sasakyan. Hindi ko alam talaga yung isa meron siyang Lamborghini. For now, meron pong hindi lang nila mga tao susi nung pong araw na dapat na ibibigay po nila yung sasakyan. So kasi within the next couple of days po ay makakaasa po publiko na yung willingness mo na maging state with Bryce Hernandez. Hindi po yan ang magiging mga sasakyan na nakuha niya. Meron po bilang ito ay not only criminal procedure yung kanyang sincerity, pero ipakita na rin na kayo po ay makonsider sa kanyang mga nagawa. The DOJ will talagang must be given an opportunity to determine together yung nga pong ebidensya na nalalaman niya gusto mong ipahayag anomalya na ito para po ay managot po talaga yung necessary para po mag-discharge siya. Pangalawa ay dapat po ay merong nakausap na rin po siya sa Department of Justice at kung pwede ho ma-share sa publiko ano hong mga napag-usapan. Except yung testimony ni Bryce Hernandez. Hindi ko alam talaga yung kailangan dapat ay makokorroborate meron pong mga sinabi. Hindi lamang ito basta lamang na kinakausap, salita lamang. Everything all merong hard evidence doon sa kung anong ebidensya. So nag-aanap po yan ng turnover. Yung willingness mo na maging state witness. Yung mga ganun po. Hindi po yan na magiging, hindi lamang yan yung basta sasabihin sa ating ganito yung nakuha nito procedure na mga requisites po para kayo po ay makonsider. Meron siyang binanggit na 355 million na must be given an opportunity to the Jinggoy. Pero yung na totoo talaga na meron 355 million pahayag, meron sinabi niya na meron 600 million na absolutely necessary para po mag-discharge siya. Pangalawa ay dapat po ay meron Senator Joel pero mismo si Senator Bing, sinabi niya ay meron pala nandito o mga ilang mga personalities important po yung mga gano'n Hernandez. Number 3, kailangan dapat ay makorroborate yung kanyang mga sinabi. Hindi lamang ito basta lamang yung pinaka-importante dito dapat yung kung merong hard evidence. Hindi siya yung nag-aanap po yan ng pinaka-most parang listahan or parang ledger. Okay, sure, guilty ka nga. Pero hindi lamang yan yung basta sasabihin mo lumalabas na siya yung nakuha nitong taong ito. During last week, mapapansin natin. So sa ngayon, ano ang yung mga naging pahayag ni Engineer Bryce ay bilang isang po talagang veterano at magaling na abogado. Titindig na ho ito sa korte para may maipakulong ho tayo. At talagang ang panawagan po ng taong bayan, meron po managot dito na malalaking tao. Mismo si for sure po masasabi niya ay meron pala na meron po talagang evidence si Bryce. Important po yung mga gano'n yung meron kang sasabihin tapos nakokorroborate yung mga tao na mas sabihin na natin mas yung pinaka-importante dito dapat malaman nag-a-apply on during last hindi siya yung hinayaan po ng pinaka-most Bryce Hernandez na tingnan po yung kanyang computer na nandun sa loob ng kanyang bahay kasi nga ayaw nga ni Bryce magtuturukan na wala naman siyang evidence. So
what he did was he was allowed to go to So, his sa ngayon, house last Saturday. yung mga naging 12 hours pahayag po siya nandoon, ni from Engineer 6 Bryce to 6 ay PM. bilang At, isang marami po kayo kaming po mga talagang na-turnover veterano po ng at mga magaling na documents abogado. sa Senate Blue Titindig na Ribbon ho po Committee. ito sa korte para And, may pero maipakulong yun nga, tayo. medyo At nagkakaroon na talagang ng ang konting, panawagan sabihin po ng natin, taong bayan, agawan meron po na managot dito nangyayari kasi na malalaking yung computer, for sure po unang masasabi Senado, ko po, yung mismong na computer, meron yung po talagang makukuha nila. ebidensya But, si Bright, kami po Bryce mga lawyers, Hernandez, ni and hopefully Bryce this Hernandez will be at enough ni no, Katie para Mendoza, ma-convict po yung mga tao na mas that's si Attorney sabihin na Ernest natin mas Levanza po guilty. yun at ako. No? Ngayon, We already probably decided dapat that malaman po siguro ng tao mas na mabuti during no, na ibigay na po ay namin itong hinayaan computer po ng mismo Senado sa si ICI. Bryce Bakit? Hernandez Kasi na kaya nga tingnan tinawag po yung independent, kanyang computer no? na nandoon sa Mabuti loob na ng po kanyang ay bahay. ibigay Kasi na nga, namin sa ayaw nga kanila ni Bryce para magtuturo talagang ka na mas wala naman siyang mapapabilis po ebidensya. yung So, investigasyon. what he did was he And, was allowed hopefully to that there go will be to the his proper house last recommendations Saturday. kung sino yung dapat po hours naman siya managot. nandoon. Apa. No? Maganda Since kayo, kompleto 6 para to 6 sabihin, di na PM. in-edit At, ako naman, marami no? po kaming Na mga iba, na-turnover kung gusto po ng lang, mga kung ano lang gusto documents ibigay na sa portion. Senate Blue Apa. Ribbon Committee. Correct po, opo. Kasi hindi Pero ko yun naman nga, po minamasama medyo ang, nagkakaroon lang ng Blue Ribbon konting Committee, no? sabihin I have natin full agawan, faith 100% nangyayari kasi confidence po yung computer, sa probity and impartiality yung ni Senator unang Lacson. Senado, Kaya lang, ang problem po kasi is that kung meron tayong kami pong mga lawyers pangalan na na ni nandun Bryce sa loob Hernandez ng at computer ni na Katie to Mendoza, na may tatamaan we, na either at senador si o Attorney kung Ernest sa congressman Levanza po may yun, tatamaan ng mga we've already congressmen. decided Then that siguro meron mas talagang mabuti probability na yan, no, ibigay na na po somehow, namin itong computer hindi mismo magiging patas sa o magiging ICI. fair Bakit? yung pong Kasi investigasyon. kaya Isipin tinawag natin ito independent, kaedit, no? For example, mabuti na po kunyari, ibigay na namin sa sinampahan mo kanila ng kaso para yung judge. talagang mas Tapos yung judge mismo na yun, siya yung magtatanong and sa'yo. hopefully that there would be the Hindi proper magiging maganda ang recommendations resulta kung na sino yung parating dapat po naman magkakaroon ng doubt Apa. yung pong publiko. Maganda kayo, Kung kompleto ano yung para magiging sabihin, di na resulta. in-edit ako So, naman, kaya no? nga po, Na ginawa iba, ng Pangulo kung gusto natin, lang, no, kung ano lang na gusto magkaroon ibigay na ng portion. Apa. independent na commission. Opo, Kasi para talagang, hindi ko naman po minamasama ano man yung ang Blue Ribbon mapapatunayan, ano Committee, man no, yung I have kanilang mga full findings, faith, ay 100% talagang base confidence po sa pagiging sa probity fair and and impartiality unbiased. ni So, Senator Lacson. magkakaroon ng Kaya lang, ang kumpiyansa problem ang po publiko kasi is that kung na meron itong tayong merong tao mga na pangalan na mababanggit at nandudukot sa makakasuhan, loob nitong ay talagang computer na to, meron na sufficient may na tatamaan ebidensya, na either senador, So, o kung sa inaasahan na House maging man, credible naman tatamaan kasi ng mga dahil siya congressmen, then may tuturing na kumbaga sa ano, meron pong siyang personal knowledge no, dito po sa hindi magiging nangyaring patas o krimen, magiging fair yung nakawan. At investigasyon. Isipin niyo, parang si Ben Hurloy lang yan, di ba, nung sa Napoles. Kunyari, opo, ganun po Sinampahan lumalabas ng kaso talaga yung yan. judge. Talaga, no? Hindi naman Eh, yung tapos yung tinatanggi judge na mismo na yun, siya meron yung siyang magtatanong pakinabang, sa'yo. no? Di ba? Pero ang sinasabi niya is hindi that, magiging maganda number one is resulta, no? ito Para lang naman ay magkakaroon ng inutusan doubt lang yung naman din siya. publiko kung ano yung magiging Because resulta. dahil So, nga boss kaya nga niya. po And ginawa then, ng pero Pangulo natin, tinuturo no, ngayon na na magkaroon ng mga independent na personalities commission para na pinanggalingan talagang nitong pondo ano na man ito. yung So, makikita niyo po ano yung man yung role kanilang talaga mga findings ay apparently, talagang no, base according sa to pagiging Bryce fair Hernandez, and yung role unbiased. ni So, magkakaroon ng Alcantara kasi kumpiyansa ang wala publiko naman pong na lalabas itong na pera mga kung hindi rin tao naman na inaprubahan ng mababanggit hepe yan, at makakasuhan. Yan Pero si talagang Bryce, meron sufficient assistant na DE lang siya nung time na yon. So, inaasahan na maging credible naman kasi dahil siya merong iba na may tuturing na kumbaga sa ano, meron pong siyang personal knowledge no, dito po sa nangyaring krimen, yung nakawan. At parang si Ben Hurloy lang yan, di ba, nung sa Napoles. Either senador, ganun o po congressman lumalabas na talaga talaga, ng hindi mga naman niya proyekto na yan tinatanggi dito sa na Bulacan. meron So, siyang pakinabang, yung pong no? computer Pero ang po ni sinasabi Bryce niya is Hernandez that, nandoon number po one is ito lang naman ay mga inutusan lang proyekto, naman din siya. magkano yung halaga, Because at dahil kung nga sino boss po niya. yung And then, pero proponent, tinuturo no? ngayon na Nakikita niyo po mga very, very personalities vital, no? na Ito pinanggalingan pong nitong computer, pondo yung na ito. nilalaman itong So, computer makikita na to, niyo po if yung it is role really talaga, the honest apparently, intention of no, government according to run Bryce after Hernandez, people yung who role ni had Engineer Alcantara stolen. kasi wala A lot of naman money. pong lalabas na pera Sa kung hindi projects. rin naman inaprubahan. So dito, ng attorney, DPN. ay aabot You know, ba si ito kasi Bryce, assistant DE bilang lang siya nung time engineer, na kumbaga yun. sa ano, So, siya ang parang kung meron mang pinakatirador eh. pera na lumalabas, Ponente, merong iba na lahat, tagaayos, lahat, nakakataas, no, na tagakolekta merong ng pera. kapangyarihan na gawin yan. Eh, aabot With ho ba ito regard sa din mga mas proyekto, mataso sa kanya hindi sa naman din DPWH, lulusot yung halimbawa, mga proyekto undersecretary, na kung walang o yung proponent, mismong kalihim, kung, at either ang senador sinasabi o nga, congressman na talagang na-interview rin nagpasok ng si mga Ginoong proyekto Lito na yan Malayo. dito sa Bulacan. Ang sabi, So, yung pong Department of computer Budget and po ni Management, Bryce kasabot din yan, Hernandez, kasama sa nandoon po
sa krimen at hanggang sa mga politician. So, may mga kasama ho ba dyan na nasa ebidensya, hawak ni Bryce? Very, very vital. Yung pong USEC Bernardo po, nabanggit na po ni Bryce Hernandez, if it is really the honest intention of government to run after the knowledge about any other personality stolen a lot of money USEC Bernardo sa flood projects. Okay. So, dito sa ngayon, attorney sa ay kustudiya po siya sa aabot ba ICI? ito kasi Right now po, bilang binalik engineer, na po kumbaga siya sa ano, siya ang He parang is, pinakatirador under contempt. And And Kunente at lahat, actually nag-aayos kami lahat, talaga, nagkakolekta no, ng pera. matutuloy Eh, yung aabot hearing ho ba ito tomorrow, sa mga walang mas bagyo. mataso And sa we kanya sa can make a DPWH, request, halimbawa, no, to the undersecretary, Senate to o lift yung mismong already kalihim, yung contempt order. at Kasi ang sinasabi sa nga, rules ng Senate po, na-interview si nakalagay Gino naman Plito po doon, Malayo. na pag kayo Ang ay sabi, na-cite for the contempt, Department of you Budget can and Management, have kasabot this din yan, lifted kasama upon a showing sa krimen that at you are already hanggang sa mga cooperative politician. with So, ng may Senado. mga And kasama ho ba pakikita dyan naman na po nasa talagang ebidensya, very, very hawak ni cooperative po si Bryce? Bryce, no, walang bahid yung pong evasion, USEC Bernardo po, sinasagot na po nabanggit lahat ng mga ni tanong, Bryce Hernandez po yan. nakakalungkot lang po Wala talaga po ano, na probably to our knowledge about any other personality. Probably ay meron silang ibang pinakikinggan na hindi okay. rin naman So, sa ngayon, ng saang katotohanan. kustudiya po siya Kaya sa ICI? lumalabas na parang si Right Bryce now yung po, sinungaling, Bernardo, na po siya sa Senado. siya yung under pinaka, contempt. open and makiusap actually honest kami po, talaga when it no, comes to kung revealing magkakaroon the matutuloy yung truth. hearing tomorrow. Siguro walang importante bagyo. naman kung And we can mali make yung a ano, yung request, no, to the contempt. Senate to Basta lift anytime gusto already ipatawag yung siya ng contempt Senado order. or ng Kasi House of kung Representatives, sa eh, rules available ng po Senate siya. po, Yes, nakalagay naman I po can doon, even, ano, pag you know, kayo ay in a natawag site na for I can contempt, enter you a can plea of have recognizance this for lifted him, meaning upon that a I showing guarantee that to you the are Senate already that cooperative if he is with told that the he will Senado. attend. And And pakikita naman po na talagang hindi very, ko very magawa yun, cooperative kung po si hindi Bryce. sumipot si Walang Bryce, eh, ako bahid pa yung ng- ipakukulong. ng evasion. Kayo mag-garantor, parang Sinasagot po lahat ng mga gagarantyan niya. tanong. Apa. Meron po proseso po na gano'n talaga, na on recognizance po ay yung isang tao ay pinapalaya naman po. Probably ay Okay, meron sa po ibang pinakikinggan abangan ho na natin yan, hindi attorney. naman Pero nagsasabi kumustahin ng namin yung isa pang katotohanan. Kaya anong kliyente, lumalabas na yung si parang Engineer Bryce yung Abelardo sinungaling Calalo. when the truth is that Kumusta yung siya kanyang kaso? Alright, so open nag-file and- po and honest kami po, nung no, when counter it comes to affidavit revealing nung the truth. just mga 2 or 3 Siguro weeks importante ago. naman kung Tapos, mali nakapag-file na yung po ano, ng no, yung reply contempt. si Congressman Basta Legispe. anytime gusto ipatawag Pero siya ng meron po Senado siyang or ng motion House of na Representatives, ini-impede niya eh, po available yung po siya. kung kontratista Yes, may, po na I can nagbigay po even, ng you know, pera, tinatawag na I pangalan can po, and receive enter a a plea of recognizance for him, meaning that so guarantee sinasama to the yun. Senate So that medyo if he is matatagalan po called, yung that kaso. he will Pero si attend, Engineer no? Calalo right now, Kung hindi kung hindi ko magawa yun, hindi sumipot si Bryce, ako pa meron hindi din pa po kasi, kukulong. Kayo mag-garantor, Process po parang na kahit, nagarantiyan niya. preliminary Opo. investigation Meron pong pa proseso lang, po na ay ganun maaari na, po kayo na on makapagpiansa. recognizance po, Si ay yung isang Engineer tao po Calalo ay po ay pinapalaya nakakalabas, naman po. nakakaikot po. Okay, At, sa magpa-file na lang po kami abangan ho ng natin aming yan, attorney. tinatawag na Pero rejoinder kumustahin namin yung affidavit, isa no, pang yung kliyente. probably by Yung next si week. Engineer Abelardo Okay, Calalo. Attorney, salamat po sa inyong oras. Kumusta Ha? yung kanyang Good morning kaso? po sa inyo. Ingat. Alright, so Wala nga naman nag-file po, po kay Elliot, kami magandang ng umaga po counter sa lahat. affidavit. Salamat nung, po. Okay mga kababayan, yan po si Attorney Raymond Fortuna, ang abogado po ni Engineer Bryce Hernandez at hindi po si Engineer Abelardo Calalo. So mukhang maganda naman ang takbo po ng kaso at mga ibinibigyan na testimonya nito pong si Bryce Hernandez at maging ang ICI, no, si yung kanilang special advisor na si Mayor Benji Magalong ay ano po sila, kontento sa mga ibinigay po ng mga impormasyon ni Engineer Bryce Hernandez. At mukhang sabi nga kapanipaniwala at credible na maging state witness ito pong si Bryce Hernandez kumpara sa attorney, salamat po sa inyo oras. Good morning po sa inyo. Ingat. Naunang nag-apply po ng state para maging state witness. Okay mga kababayan, yan po si Attorney Raymond Fortuna, ang abogado po ni Engineer Bryce Hernandez. At hindi po si Engineer Abelardo Calalo. Ito hong abogado ni Bryce Hernandez na si kaso at mga ibinibigay na testimonya. Nito pong si Bryce Hernandez at na maging ang ICI, no, si yung kanilang special advisor Diskaya, no. na si Mayor dapat kulong ho ang mga yan, yung asawa na yan.
Dahil sa lumilita ho, kontento yung mga sa mga ibinigay hindi po mo ng mga sinasabing impormasyon pangkalahatan, ni no? Engineer Bryce Sa Hernandez. pangkalahatan ng mga At kontraktor, sabi nga, yung mga diskaya, yan po yung pinaka-credible sinasabi na natin, mas maraming maging, kasalanan. ano, Dami po state nilang witness. ito pong si nakuhang proyekto. Bryce Dapat yan po yung mga Hernandez, makulong din. kumpara sa Tapos, yung mag-asawang kasabot diskaya po ng mga opisyal dyan po sa O, na naunang, DPWH, nag-a-apply at po mga ng, politiko, state, yun doon, para dapat maging tumakulong. state Yan po ang witness, hinihingi ng mukhang taong bayan eh. malabo So, sila, yung mga no? diskaya At, dapat wala, hindi po maging pachi-pachihan, iba-iba hindi ho ang kanilang mga sinasabi. kwalipikado na maging state witness. Buti At least lang, itong si magaling ho Bryce itong si ano, no? Hernandez, Ito mga pong, kababayan, abogado ni Bryce Bryce sabihin Hernandez natin, na si natatandaan nyo sa kaso itong ni si, Attorney Napoles, Raymond Fortuna. Yung kanyang naku, pamangkin na si abogado Ben ni- Horloy na siya Ng nagsasalansan mga ng diskaya. pera. Ewan ko, Basta baka baka nagtipid nagtipid mga si- ganon. yung Meron magkasawang pong diskaya, personal no? So knowledge, ngayon, ganon, di ba? eh, dapat kulong ho ang mga yan, Talagang yung mag-asawa na yan. Pwede ho at maganda. Dahil sa lumilita ho, yung yung mga mga patutunguhan itong kasong hindi mo ito. sinasabing pangkalahatan, At, no? maaaring, Sa pangkalahatan ng mga itong, si, kontraktor, Bryce Hernandez, yung mga diskaya, kapag yan po yung natanggap po yan na sinasabi state natin, mas witness, maraming dire-diretso kasalanan. na po. Dami po Itong nilang kasong ito at mapanagot nakuhang proyekto, dapat yan maipakulong po yung itong mga mga makulong diskaya din. na ito, no? Tapos, at iba pang yung kanilang mga mga kasabwat kasabwat po ng mga politiko opisyal dyan po sa at ilang DPWH opisyal at mga ng, politiko, DPWH. eh yun doon, dapat tumakulong, yan po ang hinihingi ng taong bayan eh. Samantala, report muna yung mga tayo. diskaya, dapat Ayun, hindi po naging ano yan, hindi po yan Sandali lang, mag-break lang ho muna tayo. Itong si Bryce Hernandez, mga kababayan. Babalik ko ang inbox. Oras sabihin natin sa buong kabuluhan, natatandaan alas niyo sa 11:02 na po ng umaga. Napoles, Yung kanyang pamangkin na si Ben Horloy, na siya nagsasalansan ng pera o sa bata, boy, mga ganon. Meron pong personal knowledge, ganon, di ba? Talagang mukhang pwede at magandang magandang patutunguhan itong kasong ito. At maaring itong si Bryce Hernandez, pag natanggap po yan na state witness, dire-diretso na po itong kasong ito at mapanagot o maipakulong itong mga diskaya na ito, no? At iba pang kanila mga kasabwat na mga politiko at ilang opisyal ng DPWH. Samantala, report muna tayo. Ay, ano ba yan? Wala. Sandali lang, mag-break lang ho muna tayo. Babalik ko ang inbox. Oras natin sa buong kabuluhan, alas 11:02 na po ng umaga. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika. Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Mga kwentong may puso, may kulitan at may tunay na kakampihan. Isang programang para sa masa, kasama ang masa. Parekoy! Kasama ang walang preno sa opinyon, Batang Romblon, Marlo Dalisay, at ang matalas magtanong at makulit sa balita, Paulo Espiritu. Di lang basta komentaryo, kundi totoong serbisyo publiko, kwentuhan, tawanan, at talakayan. Parekoy! Kaya kung gusto mong laging kasama sa usapan, tumutok na sa Parekoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa Abante. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante.
Sa panahon ng pangangailangan, mahalaga ang may kaagapay. Tulong Abante. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan sina Ate Faith at Kuya Romel sa programang magbibigay gabay, tulong at pag-asa para sa bawat Pilipino. Tulong Abante. Ang programang nakasentro sa serbisyo publiko mula sa legal na payo, tulong pinansyal, oportunidad sa kabuhayan at sagot sa mga tanong ng bayan. Tulong Abante. Dahil ang kaalaman ay tulong at ang tulong ay pag-asenso. Tulong Abante. Kasama mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, Makiisa! Makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping. Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa. Abante! Bago pa man pumutok ang araw hanggang pananghalian, abante na ang mga programang dapat ninyong subaybayan Lunes hanggang Biyernes. Sabay sa mainit na kape ang mga maiinit na balita, pagtalakay at opinyon ng bayan. Kasama mo si Ronnie Ramos sa Abante Pilipinas. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng umaga. Hindi pa aawat at walang inaatrasan sa anumang usapin. Kasama mo si Benji Alejandro. Walang atrasan sa alas 5:30 hanggang alas 7. Tuloy-tuloy at walang patid sa pagbabalita ang ihahatid ni Raya Kapulong at Francis Folbe sa Abante sa umaga. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mainit, malalim, mapanuring tanong at makabuluhang talakayan ni Marlo Dalisay at Paulo Espiritu sa Parikoy. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama mo sa pagharap sa mga isyu at suliranin dahil sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama sina Paring Ray at JR Langit alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Hindi ka malilipasan ng mga isyu at panayam hatid ni Eli Saludar mula sa kanyang inbox. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sabay sa umuusok na pananghalian, mga maiinit na balita ang ihahain ni Eli Saludar at Raya Kapulong sa Abante sa tanghali. Alas 12 hanggang alauna ng hapon. Mga programang hindi ka aayaw, hindi ka susuko at hindi ka uurong. Dahil ang Abante, hindi lamang dyaryo, hindi lamang radyo, TV pa, kaya tutok na sa Abante. Dahil kahit saan, kahit kailan, Abante ang kasama mo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una,
gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe. Mavic Trinidad. Ryan Veloban. Abante! Okay, balik ko tayo dito po sa inbox. Ang inyong kaabante, ako po si Eli Saludar. At samantala, nasa linya po natin si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng PCG. Alamin ho natin yung kanilang ginagawang preparasyon kaugnay ng Bagyong Nando. Captain Noemi, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning po, Eli, at lahat po nakikinig po sa ating programa. Apa. So, kumusta po yung ating preparasyon sa Philippine Coast Guard at siyempre ito, sinasabi mukhang malakas-lakas po itong si Nando. Yes, Sir Eli, naka-red alert status po tayo ngayon, lalo na po sa area po ng Northeastern Luzon and Northwestern Luzon. Meron na rin po tayo na i-record ng mga evacuated individuals and families po. At ongoing pa rin po ang ating ginagawa ngayon mga operations po, particularly pag-evacuate po sa ating mga kababayan na maaari pong maapektuhan nito. At meron na rin po tayo na itala, Sir Eli, na mga stranded passengers and vessels. Apo. Although medyo malayo ito sa area, pero again, nakikita natin na pinapalakas dito kung southwest to yung bagat. So as of now, Sir Eli, meron na po tayong naitala na mga stranded passenger, particularly sa area po ng Northern Quezon, sa may Real Port at Pulilio Port. Meron din po tayo sa Batangas, shelter ng mga barko. At sa bandang Aurora, Bacanes, ay meron na rin po tayong naitala na mga nag-take shelter. So in total, Sir Eli, meron po tayong 77 passengers na stranded, and then 7 vessels and 10 motor bunkers stranded. And meron po tayong 10 vessel and 5 motor bunker na taking shelter. Apa. So, may mga bawal lang maglayag yung maliliit o kasama yung mga malalaking barko? Yes, kasama po ang maliliit at saka malalaking barko. So ang kagandahan na po, Sir Eli, ngayon, kaya medyo maliit din po ang naitala natin mga stranded passenger dahil yung mga barko na rin po ang nagsasabi na hindi po maganda ang panahon at hindi na nire-recommenda na maglayag. So naiwasan na rin po natin yung mga pag-atala na mga pasahero natin sa pantalan. Apa. So, kumusta naman po ang inyong ugnayan at siyempre, halimbawa, yung Philippine Ports Authority po ng Asiwa dyan, sa mga stranded ho at napapangalagaan naman po sila? Yes, close coordination with the Philippine Ports Authority. Lalo na po sa mga ganitong panahon, hindi lang po sa PPA, pati yung local government units po natin. Opo. So, sa ngayon ay lahat po, lahat buba ng lugar talagang tatamaan ho ba nito at yung may pinagbabawal po na paglalayag? Well, ang nakikita lang po talaga natin is yung bandang norte. Nagbigay na po ng direktiba yung ating mga commanders doon na definitely lahat po ng paglalayag ay suspended po as of the moment.
And lahat po ng ating deployable response group naman po ay nasa area na po, kasama po yung ating mga assets and radio equipment. We are on standby and ready to help anytime po. At ano lang po sigurong paalala, Sir Eli, if I could just take this opportunity na lang din, no? Kahit hindi po tayo tatamaan ng bagyo, dahil na rin po sa dala ng habagat, ay amin lang pong ipapaalam sa ating mga kababayan, lalo na doon sa bandang coastal communities, na huwag po muna tayo magdayag or mag-engage into any water activities. Lalo na po kung ganito hindi po maganda ang panahon. Kung kinakailangan naman po no, sa ibang area, ay atin pong ipag-alam sa ating mga local barangays. Ibigay po natin yung ating contact numbers and at the same time, iskunin niyo po yung contact number ng ating kapulisan or even the Coast Guard units po para in case nakakailangan po ang ating pag-assiste o pag-responde, as madali po tayo makakapunta para ito ay matugunan. Paano po ito ang pagbabantay ng PCG sa mga, kasi may mga ilan humangingisda na talagang baliwala po sa kanila yung mga ganyan, no? Na mga pagbabawal at siyempre sabihin nila, ako magugutom ang aking pamilya at lumaki na kami rito, kabisado nila yung mga ganyang galawan ng mga bagyong yan. So ano po masasabi niyo ho sa kanila at mababantayan ho ba ito, Captain? Yes, tama yan, Sir Eli. No? Talagang hindi natin maiiwasan na umalis sila. Lalo na itong masabi po ninyo. Ito po ang kanilang pinagkuhaan ng sa araw-araw. Pero sa side naman po ng Philippine Coast Guard, tayo po ay maigting ating pakikipag-ugnayan, lalo na po sa mga local barangays po natin. Pinapaigting rin po ating yung ating mga information drive, yung ating pagpapaalala, lalo na po sa ating mga mangingisda, na kung hindi po sa panahon, ay huwag po muna silang maglayag. At mas maganda po na lalo na sa itong panahon ay makinig po sa mga balita, sa radyo man o sa TV at sundin po palagi ang mga na abiso po ng ating pamahalaan para maiwasan po ang anumang insidente sa dito. Opo. Siguro, baka sa pamamagitan po ninyo ay maipaabot din no, sa LGU at DSWD na habang bawal po na mga isda, no, yung ating mga kababayan, mabigyan po sila ng kahit papano konting ayuda. Kasi talagang sikmura po na kanilang pamilya ang iniisip niya. Iba talagang wala na hong pakialam eh. Pero sa dakong huli, kapag sila po na-aksidente, Coast Guard din po ang tutulong eh, di po ba? Tama po kayo, Sir Eli. So, ganitong panahon naman po, yung ating partnership, the Office of Civil Defense, the local government unit, ay talaga naman pong kasama yan palagi sa ating po mga binabanggit na again, lalo na sa coastal areas po natin. Ito lang po talaga kanila yung mode of living. So, yan po kasama natin sa mga binabanggit po sa kanila sa pagdating mga panahon. But then again po, on the side of safety, we are reminding again po our local fishermen, even yung mga coastal communities, na huwag na pumunta na malapit sa dagat or mag-engage into any water activities or fishing activities para maiwasan po ang mga insidente. Again, meron lang po tayong iisang buhay. So, ayon po ito pangalagaan sa pamamagitan po na pagsunod sa mga abiso po ng ating pamahalaan. Opo. Okay, Captain, salamat po sa inyong oras. Alam ko, busy ho kayo dyan. At kami naman ho, basta't kailangan nyo po ang media, handa po kami no, na para makatulong po sa pagpapakalat po ng mga impormasyon para po sa ating mga kinaukulang mamamayan. Salamat po. Yes, thank you, Sir Eli, at magandang umaga po. Yan po si Captain Noemi Cayabyab ng ng PCG, Philippine Coast Guard. Siya po ang spokesperson na kung saan ay naka-alerto na po no, ang PCG dito po sa posibleng magiging epekto ng bagyong Nando. O yun nga, katulad ng binabanggit ko kanina, na talagang yung iba po mga kababayan natin na magsasaka, hindi po mapipigilan na magpumilit na maglayag. Sabihin, hindi naman tayo lalayo, diyan lang sa gilid-gilid makapanghuli. Pero pag dumating ho ang oras na biglang nandyan ho yung bagyo, nako, grabe ho, di ba? Baka pwedeng gusto mo maghanap buhay, kaya lang, yung panganib, baka buhay naman ang maging kapalit, di po ba? At yung aking pananaw ho ay panawagan natin sa DSWD kasi yung mga LGU mukhang mahirapan din dahil sa wala po silang budget. Mabigyan man lang ho no, ng mga pangkain, pang ilang araw, bawal kayong mga isda ito, pang isang linggo nyo na pagkain, maabutan man lang no, ng bigas, kung ano man, ulam, ito, para wag na kayong maglayag kasi poproblemahin din ng gobyerno yan Hindi po ba? Kapag may nangyari, nasa kuna o sa karagatan, di ba, ganun din ho, ang
gobyerno pa rin ang talagang tutulong, di po ba? Kasi responsibilidad po ito ng ating gobyerno. So, pinakamainam mo, mga kababayan, sa umpisa pa lang, bawal dito, bawal kayo mga isda. Ito muna yung pangkain nyo. Pang 2 o 3 araw, okay na yan, para sigurado lang, para yung kaligtasan nyo, di ba? Huwag nyo isaalang-alang ang inyong buhay. So, ganun po sana, di po ba? Okay? At tuloy tayo sa ating mga balita para po sa kaalaman ng ating mga viewers at listeners. Malaman natin yung pinakahuling balita mula po sa Pag-asa. Nako, yung wind signal number 5 itinaas po ng Pag-asa sa ilang lugar sa Luzon. Umaabante sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Abante Radyo Live Report. Eli, nakataas ngayon sa wind signal number 5 ang ilang lugar sa Luzon bunsod ng Super Typhoon Nando. Ayon sa Pag-asa, kabilang ang northern at central portions ng Babuyan Islands, gaya ng Babuya Island, Didicas Island, Panuwitan Island, Talupri Island, Iraw Island, Camiguin at Pamuktan Island. Taglay nito ang lakas na 185 kilometers per hour na anlay posibleng may banta sa buhay at ari-arian. Samantala, nakataas naman sa wind signal number 4 ang southeastern portion ng Batanes, gaya ng Basco, Mahato, Ivana, Uyugan at Sabtang. Kabilang pa riyan ang ilang bahagi pa ng Babuyan Islands, northeastern at northwestern portion ng mainland Cagayan at ang northernmost portion ng Ilocos Norte na may taglay na lakas na 118 hanggang 184 kilometers per hour. Samantala, inaasahan naman na bukas ng alas 5 ng madaling araw, lalabas ang Super Typhoon Nando, habang isa pang low pressure area na nasa labas ng bansa ang posible namang pumasok sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility na ayon sa Pag-asa may medium chance itong maging bagyo na tatawaging Opong. Samantala, Eli, dito naman sa Quezon City, dito sa May Kamuning area ay pabugso-bugso ang nararanasang pag-ulan. Pero sa mga oras na ito ay wala naman ng ulan, pero maya-maya kasi ay biglang bumubuhos yung ulan, pero nararanasan ang malakas na hangin. Yan na muna ang latest. Ito si Just Ignacio Abante. Okay, maraming salamat kay Just Ignacio. Tuloy tayo sa ating mga balita. Hindi raw po sapat ang makulong lamang ang mga nagnakaw sa Kaban ng Bayan. At ayon po kay TV host na si Vice Ganda, dapat ibalik ang death penalty sa mga korap para ang mga magnanakaw ay mahatulan ng kamatayan. Kaya matagal pa yan. Ako mga kababayan, okay na sa akin yung habang buhay na pagkabilanggo. Alam niyo dito sa Pilipinas, kung talagang ipatutupad no? Kaya lang pag may pera nagiging VIP sa loob ng bilangguan Di ba? At sa kanyang speech sa anti-corruption rally diyan po sa EDSA People Power Monument, inamon po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ipakulong ang lahat ng mga magnanakaw at magsilbing niyang legasiya ito. Sinabi po ni Vice Ganda na nakaabang at nakatingin ang taong bayan sa magiging aksyon ni Pangulong Marcos, hindi dahil sa iniidolo nila ito, kundi dahil sinusweldohan ng mga tao ng sambayanan ng Pangulo at inaasahan nilang tutuparin nito ang utos ng mga kanyang employer. Ayon, maliban po kay Vice Ganda ay lumak din sa trillion peso march sina Ann Curtis, Ion Perez, Jackie Gonzaga, Jasmine Curtis, Donnie Pangilinan, Darren Espanto, at Eli Saludar hindi kasama. Okay, so yun mga kababayan at pero sabi po ni dating Governor Chavit Singson dapat linisin din mismo ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang probinsya na napakarami ng mga flood control projects diyan sa probinsya, lalo na sa mga lugar na hindi naman binabaha. Siyempre, siguro mas maganda ay yung sariling bakuran muna ng Pangulo ang linisin diyan po sa Ilocos Norte. Napakarami rin flood control projects. Yan po yung sabi naman ni Chavit Singson. At sa Quezon City lang ako taga Quezon City ako mga kababayan grabe rin at
meron ho na mga eto, naku, masama nga loob ni Mayor Joy Belmonte kasi parang hindi po siya nakonsulta rito ng mga kongresista dito po. At diyan po sa Quezon City, yung mga distrito na hindi naman kabilang ho sa flood-prone areas, ibig sabihin, yung panganib na di ba, matinding pagbaha, sila po nakakuha ng malalaking budget. Ito ho, number 1 sa listahan. District District 2 sa amin ho ito. District 3. Grabe ho. So, dapat ho, imbestigahan po ito. At ang sinasabi nga po ni Mayor Joy Belmonte, ang mukhang mga siguro dapat ho talagang, kung sa bagay, ibinilik na ho ni Pangulong Marcos Jr. na yung mga LGU talaga meron pong bahagi dito po sa sa mga proyekto. Samantala, dito muna tayo, meron tayong flash report. Flash report. Naku po. Isa ho kumpirmadong nasawi sa gulo sa Mindiola kahapon. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Riloban. Flash report. Eli, umaabot nga sa 48 na individual ang dinala sa DOH Jose R. Reyes Memorial Medical Center matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga hindi pa kilalang individual na sumabay sa kilos protesta at kapulisan kahapon sa Recto, Manila. Batay sa datos ng DOH JRRMMC, 2 pulis ang nagtamo ng minor injuries at agad ding nakalabas matapos gamutin. Kinumpirma rin ngayon ng DOH na isang hindi pa nakikilalang lalaki naman ang kumpirmadong nasawi na idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong saksak. Meron din 6 na iba pang pasyente ang nagtamo ng iba't ibang sugat, kabilang ang hiwa sa paa, eye trauma, head trauma, injury at sa ugat ng kaliwang braso, gunshot wound at matinding sugat sa braso, kung saan 4 sa kanila ay nakalabas na matapos gamutin, habang 2 ay kasulukuyang naka-admit pa para sa karagdagang gamutan. Bukod dito, 39 pang realista ang sumasa ilalim ngayon sa physical examination bilang bahagi ng proseso bago sila dalhin sa kulungan. Ako, si Ryan Riloban, Abante. Ryan, Eli? so nasaksak ito. Sino Oo, nakasaksak? Mga kapwa, Ano ba to? Realista? Paano ito? Parang medyo magulo. Kasi nakita ko yung eksena, matuhan Ngayon, Eli, nandito tayo sa Manila Police District dahil nga nandito si NCRPO at kukumpirmahin natin kung anong yung detalye dito sa nasawing isang individual sa gulo na nangyari kahapon sa Mindiola, dahil ito nga lang ay kakalabas lang nito ng datos mula sa Department of Health. Okay. Yung si si Renato Reyes, tinamaan ng bato, Tinamaan ba yung bato? Si Renato Reyes, alamin din natin yan, pero kahapon lang doon sa... Nakita ko duguan yung parang sa pisngi. Doon sa kinover naman din kahapon natin, nakaguluhan naman sa may Ayala Boulevard. Isang kawani ng media naman ang nasugatan. Pati si So, ngayon, Dexter na alam nadali natin. rin, di ba? Nadali din si Dexter na nadukutan ng cellphone sa may Luneta Park. Kasi lahat ng ganyan, pag lahat sari-sari mga tao nandyan Ngayon, aalamin natin pa yung iba pang detalye regarding dito sa isang kumpirmadong nasawi sa riot sa Mindiola. At iba pa kung kamusta, kasi ngayon nandito tayo sa Mindiola, ay sa may tapat ng MPD, nasa labas yung mga kamag-anak at magulang nung mga inaresto na individual dito. Dahil nga kagabi pa daw sila na nandito, base sa na-interview natin, na kagabi pa daw sila dito kasi inaantay nila na may makausap daw sila ng isang opisyales mula sa mga otoridad para lang makalabas yung kanilang mga anak, dahil naniniwala sila na walang ginawa yung kanilang mga anak. Pero bakit ba dapat ang dito sa mga ganyan mapayapang kilos protesta pero nagkasakitan Yun nga ang yun yung akala ng mga otoridad, dahil nga pinayagan na nga sila na magprotesta kahapon laban sa korupsyon, pero hindi pa rin nangyari na naging matiwasay yung protesta ng mga tao.
Kaya nalulungkot lang yung pamunuan ng kapulisan dahil nga pinatupad pa rin nila ang maximum tolerance kahit nagkagulo at kahit sinasaktan na sila ng mga rallyista. Okay. Mamaya, Salamat, magbabalik tayo para sa mga karagdagang detalye. Ako si Ryan Reloban, Abante. Okay, yan po si Ryan Reloban na ngayon nakatutok dyan po sa lungsod ng Maynila. Samantala, ito ay 113, 113 individual nadakip at 129 na pulis sugatan sa magulong kilos protesta sa Maynila. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Tama ka dyan, Eli. Nasa 113 pasaway ang naaresto ng Manila Police District sa naganap na magulong kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Maynila matapos na humalo at manggulo ang mga kalalakihan nakatakip ang muka at nakasuot ng itim na damit. Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame kanina, sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na sa nasabing sa hustong gulang at 48 ang minor de edad. Ayon pa kay Ines, ang mga minor de edad ay kanilang ito-turn over sa Manila Social Welfare Department. Maharap ang mga naaresto sa patong-patong na reklamo na paglabag sa public assembly, resistance and disobedience to personal in authority, direct assault, malicious mischief, serious physical injury at arson. Nanugod ng bato at tinapunan pa ng pintura ng mga kalalakihang rallyista ang mga pulis. Samantala, dagdag pa ni Ines na aabot sa 129 na pulis ang nasaktan sa magulong rally sa Maynila kahapon. Ito si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa. Samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Ito, pinag-iingat ng Armed Forces of the Philippines ang publiko sa ipinapakalat na video ng mga sundalo at pulis na magkakapit-bisig sa isang pagtitipon. Ayon sa AFP, tila pinapalabas sa video na kuha ito sa anti-corruption rally na ginanap sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sinabi ng AFP na luma na ang nasabing video at ito ay kuha sa isang religious activity na matagal nang isinagawa. Paalala ng AFP sa publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga video o larawan at mga impormasyon na hindi naman beripikado dahil pagpapakalat ito ng disinformation at maaari magdulot ng kalituhan. Ayun. So, luma na pala yun. Itong sinasabi na yung mga civilian, police at talagang alam nyo naman, ganyan nagagawa sa social media, mga kababayan, para lang makakuha ng atensyon. At tumaas po yung kanilang views. Siyempre, may kalaki po ito na pera, di po ba? At samantala, ito ho, armadong kelot ng laban sa pulis. Pinutukan ng pulis. Umaabante sa balita si Abante reporter Jerk Balagtas. Abante Radyo Live Report. Nauwi nga sa barila ng operasyon ng pulisya laban sa 33 anyos sa lalaki matapos manlaban sa mga aaresto sana sa kanya na mga operatiba sa Similia C Street, Barangay 8, Caloocan City. Batay sa investigasyon, unang humingi ng tulong ang mga tanod sa Barangay 12 sa Sangandaan Police Substation 4 dahil sa kahina-hinalang grupo ng mga kalalakihang sakay ng itim na e-bike na umiikot sa kanilang lugar. Agad na nakaresponde ang mga pulis kasama ang mga tanod at sinundan niya ang grupo hanggang sa naturang kalsada. Nang sitahin, biglang nagsitakas ang ibang mga kasama ng suspect sakay ng e-bike, ngunit nang papalapit na sana ang isang pulis para arestuhin niya ang suspect, bumunot ito ng armas at nagpaputok. Mabuti na lamang at hindi tinamaan ng pulis na agad na nakaganti ng putok at tinamaan ng suspect sa kanang braso. Nakumpiska mula sa lalaki ang kanyang kargadong armas na walang serial number. Dinala sa Caloocan City Medical Center bago inilipat sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa karagdagang gamutan ang suspect na ngayon ay nahaharap sa kasong attempted homicide, direct assault at paglabag sa RA 10591. Ako si Charles Balagtas, Abante. Samantala, nakahanda ang buong government machinery sa magiging epekto ng Super Typhoon Nando. Sa press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ng DSWD na patuloy ang produksyon
ng family food packs at sinimulan na rin ang paghahatid dito sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Inihanda na din ang ahensya ang mobile kitchens at mobile command centers dito. Samantala, mayroong 4,000 search, rescue and retrieval teams ang naka-standby mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ang Department of Public Works and Highways naman, tinayak na handang i-deploy ang anumang oras. So, sa anumang oras, ang kanilang mga tauhan at kagamitan. So, pati DPWH po ay nakahanda. Yun ho. Sana yung ginagawa niyong paghahanda, dapat maayos yung paghahanda. Huwag yung katulad ng paghahanda sa flood control. At samantala, itinaas na sa red alert status ang buong Rehiyon 1, bunsod ng banta ng Super Typhoon Nando. Pinangunahan ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang Director Lawrence Mina ang weather updating meeting kung saan tinatalakay ang pinakabagong ulat ng DOST Pag-asa hinggil sa weather forecast, heavy rainfall outlook at dam conditions. Kasabay nito nagbigay rin ng geohazard advisory ang DNR MGB Region 1 na nagtukoy sa 1,954 na barangay na nanganib sa pagbaha at rain-induced landslide. Nagulat din ang PDRRMO at CDRRMO ng Dagupan na kapwa nakataas na rin sa red alert status ang kanilang mga operasyon. Nakahanda at nakabantay ang RDRRMC 1 Emergency Operations Center para sa tuloy-tuloy na monitoring at koordinasyon. Muli ring binigyan din ni Director Mina ang kahalagahan ng preemptive evacuation lalo na sa mga lugar na mataas ang peligro. Okay, so yan po mga kababayan at dapat lang ho talagang maghanda ang lahat dito po sa Bagyong Nando at siyempre kapag sinabi po ng ating gobyerno kinaukulan na likas ka agad para yan po pinaka-importante na dapat ho ay di ba sundin ho natin para makaiwas po tayo sa trahedya. Tuloy tayo sa ating mga balita. Kumbensido si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi basta-basta ang kaguluhang naganap kahapon sa Ayala Bridge at Mendiola, kundi ito'y maingat na pinlano at may mga nasa likod na nagudyok sa mga kalahok na karamihan ay kabataan. Git ni Castro, walang ganitong pangyayari kung walang nag-utos, hindi anya makatwiran ang palusot na nakiusyoso lamang ang mga nakilahok lalo't malinaw na may pananakit sa mga pulis at walang habas na pambabato. Dagdag pa niya dapat napapanagutin ang lahat ng sangkot kabilang ang mga minor de edad. Minor de edad niya, attorney. Wala yan, absuelto yan. Alam mo yan, abogado ka. Dito anya, kailangan pumasok ang social welfare upang tukuyin ang mga magulang ng kabataang nakisali sa gulo na hindi lamang nakapanakit kundi nakapinsala rin sa mga pampublikong pasilidad, pribadong ari-arian at nakapasok sa ilang establishmento. So yun ho, talagang dapat ho di ba magbigay ho tayo ng ating mga pahayag pero wag ho aabot sa mga sa sakitan. So sabi po ni Attorney Claire Castro ay dapat daw papanagutin. Siguradong mananagot ang mga ito kasi kumbaga sana mga pipitsugin ho ito. Pero yung dahilan po ng ipinagrally, yung mga magnanakaw po sa gobyerno, ewan ko lang kung makukulong agad ang mga yan. Siyempre, kukuha ko yan ng mga abogado de Campanilla, di po ba? So mukhang matagal pa. Pero itong mga maliliit, na nakisali sa gulo, dyan po sa Mendiola, at di pa pang lugar sa Maynila, siguradong longko huyang kulong agad. Bakit ho? Wala, maliit na tao maliit na isda. Okay, samantala mga kababayan, pero bawal ho yun talaga na magkaroon po ng sakitan. Kinagarantiya po natin sa Ligang Pataasa
yung kalayaan po sa pamahayag sa pamamagitan ng malaya, di ba? At mapayapa. Yun, importante. Pero pag ganyan, papasok ka na sa gulo, hindi po dapat, di po ba? Kaya lang, ang sinasabi ko naman, sila kulong ka agad, di ba? Huli. Yung mga nagnakaw ng bilyong-bilyong piso, sarap pa ng buhay. Okay, samantala, eto, kuha tayo ng update at yung paghahanda na rin po nating gobyerno dito po sa Bagyong Nando. Nasa linya po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Eli. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Kumusta po yung ating paghahanda at sa inyong pong monitoring ay yung bagyo ho ba hindi lilis at talagang kung ano yung sinabi, yun ang mga tatamaan at nakaredy po ba ang gobyerno doon? Tama, Sir Eli. No? So far, yung ating forecast po na ibinigay ng Pag-asa, ito pa rin po yung sa ngayon, no, nakakaranas na ng mga pag-ulan, ng hangin, ganun din po, no, yung kumbaga rough to very rough seas, no, doon sa mga karagatan nitong Northern Luzon. Pero po, again, ang sinasabi natin, ang naghahanda hindi lang yung Northern Luzon dahil kasama din yung paghila po, no, nung habagat dahil nga sa lakas at lawak nitong Super Typhoon Nando. Apo. So, sa ngayon ay meron ho ba na mga mga nauna nang inilikas sa mga talagang delikadong lugar? Opo, mula pa po actually nung over the weekend, no, nung Sabado, Linggo, nagpa-preemptive evacuation na po, no, sa pamamagitan po ng ating Department of Interior and Local Government, no, itinaalam sa mga LGU at saka ng DNR MGV yung listahan ng mga barangay na dapat pong lumikas. At we speak, no, nagpupulong po, no, ang ating NDRRMC Chairperson, si Secretary Gilberto Teodoro. Ganun din, pinamupunuan po, no, so kasama yung mga iba't ibang ahensya nandito ngayon sa OCD Operations Center. Ang running number po natin sa preemptive evacuees natin, no, mga kababayan na lumikas, bago pa man po, no, tumama yung Bagyong Nando, so far the running number is mahigit po 14,000, no, na mga kababayan natin ang inilikas na dahil nga po dito sa Bagyong Nando. Apo. Okay, so sa ano ba ito, inaasahan na ano ho ba, mas magiging, ito ba maituturing na isa ho sa mga posibleng malakas na bagyo? Ito pong mga nakaraang buwan, actually ngayong taon, ito ang super typhoon na naranasan natin. So sa lawak at lakas po, ito po ang pinakamalakas so far, itong ngayon nga pong na ito. Kaya nga po pinag-iingat po lahat at saka lalot po ini-enhance nito or pinalalakas at pinisila yung southwest monsoon o hanging habagat. Kaya ang pag-ulan po, uulanin po hindi lang itong Northern Luzon at Central Luzon. Halos pinaganda na po, no, yung buong bansa. Ayan na pa. Okay, Sir Junie, salamat po sa inyong oras at muli hingi po kami ng update kapag talagang nagsimula ng rumagasa itong si Bagyong Nando sa ating mga kabayan. At dahil na rin po sa ginagawa ko, no, na paghahanda ng ating gobyerno, siguro nakatitiyak ko tayo na mas kakaunti po ang ang mapipinsala po nito lalo na sa ating mga kababayan. Opo. Salamat po, Eli. Salamat po. Good morning. Okay, maraming salamat. Yan po si Ginoong Junie Castillo, ang spokesperson ng OCD. Sandali lang ho, mga kababayan, magbabalik pa ho at tutok lang ho kayo dito po sa Inbox at tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue at report sa ating mga Abante reporters. Sandali lang ho, magbabalik ho tayo. Oras na ho natin, mga kababayan, sa buong Kabunuan, 11:37 na po ng umaga. Mga kaabante, good news! Maaari mo nang balikan ang lahat ng mga programang na-miss mo. Oo, tama ang narinig mo. Mula sa maiinit na balita, makabuluhang diskusyon, hanggang sa mga nakakatuwang showbiz chika.
Lahat yan available online. Kaya ano pang hinihintay mo? I-follow na kami sa aming official social media accounts, Facebook, X, Instagram, at syempre, mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel para updated palagi. I-like, i-share, at i-comment ang inyong mga paboritong episodes dahil dito sa Abante, una ka! Abante, ang paborito ng makabagong Pilipino. Mga kwentong may puso, may kulitan at may tunay na kakampihan. Isang programang para sa masa, kasama ang masa. Parekoy! Kasama ang walang preno sa opinyon, Batang Romblon, Marlo Dalisay, at ang matalas magtanong at makulit sa balita, Paulo Espiritu. Di lang basta komentaryo, kundi totoong serbisyo publiko, kwentuhan, tawanan, at talakayan. Parekoy! Kaya kung gusto mong laging kasama sa usapan, tumutok na sa Parekoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa Abante. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa panahon ng pangangailangan, mahalaga ang may kaagapay. Tulong Abante. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan sina Ate Faith at Kuya Romel sa programang magbibigay gabay, tulong at pag-asa para sa bawat Pilipino. Tulong Abante, ang programang nakasentro sa serbisyo publiko mula sa legal na payo, tulong pinansyal, oportunidad sa kabuhayan at sagot sa mga tanong ng bayan. Tulong Abante, dahil ang kaalaman ay tulong at ang tulong ay pag-asenso. Tulong Abante, kasama mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Una sa listahan ng Department of Agriculture, ang katuwang ng mga magsasaka at mangingisda. Sila nagtataguyod ng programang pang-agrikultura, seguridad sa pagkain, at suporta sa rural development. Pangalawa, ang Department of Agrarian Reform o DAR, na naglalayong bigyan ng sariling lupa ang mga magsasaka sa pamagitan ng reforma sa mga lupa. Bibigyan din ng mga bagong pag-asa at kabuhayan. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR naman, ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, makiisa, makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping, Billy Vegas, Benji Liwanag, Edwin Balasa, Abante! Bago pa man pumutok ang araw hanggang pananghalian, abante na ang mga programang dapat ninyong subaybayan Lunes hanggang Biyernes.
Sabay sa mainit na kape ang mga maiinit na balita, pagtalakay at opinyon ng bayan. Kasama mo si Ronnie Ramos sa Abante Pilipinas. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng umaga. Hindi pa aawat at walang inaatrasan sa anumang usapin. Kasama mo si Benji Alejandro. Walang atrasan sa alas 5:30 hanggang alas 7. Tuloy-tuloy at walang patid sa pagbabalita ang ihahatid ni Raya Kapulong at Francis Folbe sa Abante sa umaga. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mainit, malalim, mapanuring tanong at makabuluhang talakayan ni Marlo Dalisay at Paulo Espiritu sa Parikoy. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama mo sa pagharap sa mga isyu at suliranin dahil sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama sina Paring Ray at JR Langit alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Hindi ka malilipasan ng mga isyu at panayam. Hatid ni Eli Saludar mula sa kanyang inbox. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sabay sa umuusok na pananghalian, mga maiinit na balita ang ihahain ni Eli Saludar at Raya Kapulong sa Abante sa tanghali. Alas 12 hanggang alauna ng hapon. Mga programang hindi ka aayaw, hindi ka susuko at hindi ka uurong. Dahil ang Abante, hindi lamang dyaryo, hindi lamang radyo, TV pa, kaya tutok na sa Abante. Dahil kahit saan, kahit kailan, Abante ang kasama mo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, makialam, makibahagi. Ako si Jos Ignacio, Dexter Ganibe, Mavic Trinidad, Ryan Veloban, Abante! Mga kaabante, tag-ulan na naman. Panahon na ng bagyo at habagat. Panahon na ng matitinding pag-ulan, baha at sakuna. Ang bagyo may kasamang malakas na hangin at ulan. Ang habagat, kahit walang bagyo, kayang magbuhos ng tuloy-tuloy na ulan at magdulot ng matinding pagbaha. Kaya't mga kaabante, mag-ingat at maghanda. I-monitor ang weather updates mula sa Pag-asa. Ihanda ang inyong emergency go bag. Alamin ang evacuation center sa inyong barangay. Iwasan ang paglabas kung delikado ang panahon. Huwag magpakampante sa panahon ng bagyo at habagat. Abante sa kaalaman. Abante sa kahandaan. Abante sa kaligtasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante, kasama mo. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ready ka na ba sa tsikahan, tawanan at kwentuhan? Kasama ang nag-iisang tigasing tagapagtanong, Jigo Postolero, sa programang Jigo Live. Dito, walang kupas ang saya, usapang trending at kwentong nakakabaliw.
Pakinggan ang mga kwento ng bayan, kulitan at alamin ang mga isyong dapat mong malaman. Huwag palampasin ang Jigo Live! Hataw sa kwento, todo sa saya at lagi kasama mo. Live na live! Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 ng gabi. Dito lang sa Abante! Okay, balik po tayo dito po sa inbox at samantala gabayan po natin yung ating mga motorista at maging mga commuters. Alamin po natin sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Bagamat wala pong klase ngayon ng mga estudyante, no? Mula po sa MMDA Metro Bay, si Ann Gozon. Ann? Good morning po, Sir Eli, at sa lahat na nakikinig sa Abante Radio. Ang lagay po ng ating topic sa mga ito, bahagyan lang po magkakaroon ng pagbabagal sa may Santolan hanggang makarating na po tayo na White Plains. Manila lamang po itong babagal dito po sa may Pasay. Ang ating SR po, maging mabilis po ang daling sakyan. Sa may C5 Southbound po, maging mabagal lamang po ito po sa may Bagong Ilog hanggang makarating na po tayo ng Kalayaan. Paglagpas po yan, light traffic na po ito, gabi din po sa dadaan po ng C5 Northbound. Lalo po sa ating mga motorista, tayo po ay wala pong number coding. So, pinapaalahan na po ating mga biyahero na mag-ingat po sa ating pagbiyahe. Para po sa ibang katanungan, pwede po tumawag sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating topic ko sa March ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat kay Ann Gozon ng MMDA Metro Bay. Samantala, kuha ho tayo ng update mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Weather Report. Nasa linya po natin ang Pag-asa Weather Specialist, si John Manalo. John, good morning. Good morning po. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si Super Typhoon Nando ay nasa 110 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Malapit na po ito. At ngayong mga panahon na ito ay papalapit pa siya lalo dito sa Babuyan Islands. Ito ay may taglay na lakas ng hangin. Malapit sa gitna ng bagyo na 215 kilometers per hour at gustness or biglaang paglakas ng hangin na umaabot ng 265 kilometers per hour. Malakas po ito at pwede po ito na makapagpatumba ng mga bahay na gawa sa may hinang o light materials at ganoon din naman makapagpatumba ng mga puno. Ito ay kumikilos pa kanluran, papalapit pa nga po dito sa Babuyan Islands. Dahil dito kay Bagyong Nando ay may nakataas tayo na signal number 5 sa buong Babuyan Islands, signal number 4 naman sa southern portion ng Batanes at northern mainland Cagayan, northern portion din ng Ilocos Norte. Signal number 10 naman sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portion ng Apayao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, provision ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 dito sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands. Yun po yung in terms of winds. Pero in terms naman po ng mga pag-ulan, buong northern Luzon ay makakaranas ng mga pag-ulan. At when it comes to southwest Luzon naman, na hinihila nitong si Bagyo Nando, makakaranas din ng mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Occidental Mindoro, Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Palawan. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Okay, maraming salamat kay John Manalo ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
Ingat-ingat lang ho. Dito sa Metro Manila ay hindi pa naman masyado na nararamdaman itong malakas na pagulan. Pero ingat po tayo at lalo na po, di ba, kaya't sinuspindi po yung klase ng mga estudyante. At samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Nanawagan po ang Department of Information Communications Technology o Cybercrime Investigation and Coordinating Center o DICT, CICC sa media na ibahagi ang kanilang mga kuha ng kaguluhan sa Mindiola upang maisalalim sa facial recognition at matukoy ang mga responsable sa gulo. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, magpapadala sila ng formal na liham sa iba't ibang media network upang makuha ang video footage. Partikular na ang nangyari sa Ayala Bridge. Tiniyak ni Paraiso na may sapat na kagamitan at sistema ang CICC, katuwang ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP-ACG at National Bureau of Investigation para makilala ang mga sangkot dahil pa nakasuot ng maskara. So, kakayanin kayo kahit nakamaskara. Dagdag pa rito ay na-monitor ng CICC ang presensya ng ilang grupo ng hackers na sumama sa rally at patuloy na inaalam kung may kinalaman din sila sa kaguluhan at gitang opisyal na pananagutin sa batas ang lahat ng nagasik ng gulo at naglagay sa panganib sa mga mapayapang kalahok ng rally noong September 21 kahapon po yan. Sabi ho talaga, dapat yung mga ganyang yung mga ganyang kaguluhan, hindi pa dapat. Okay lang ho na magsagawa po tayo ng kilos protesta sa mapayapang paraan. Samantala, 63 huli sa one-week police operation ng Bataan na PNP. Maabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Abante Radyo Live Report. September 15 hanggang September 17, 2025, umabot na sa 63 na mga individual ang nasakuti ng Bataan Police Provincial Office. Batay sa ulat ni Bataan Police Provincial Office Director Colonel Marites Salvadora, 13 ang sa nasakuti ang may kaugnayan sa illegal na gamot kung saan umabot sa 269,168,000.31 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska. 50 naman ang naaresto na may iba't ibang kasong paglabag sa batas gaya ng illegal gambling, fishing, pag-iingat ng illegal na armas, at ang mga ito ay naaresto sa bisa ng ibinaba na warrant of arrest laban sa kanila. Johnny Reblando, Abante! Okay, maraming salamat kay Johnny Reblando. O report pa rin ho tayo. Nako, ito 57 million pesos na smuggled na yosi na kumpiska ng PRO6 at BIR sa Antique. Maabante sa balita si Abante reporter Joben Escanyel. Abante Radyo Live Report. Elina, kumpiska ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 6 Act Bureau of Internal Revenue ang 3 truck na may kargang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 57 million pesos sa isinagawang checkpoint sa Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Arestado sa operasyon ang 3 driver ng truck at 4 na helper. Ang operasyon ay resulta ng 3 araw na surveillance matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad mula sa isang confidential informant hinggil sa pagbiyahe ng mga sigarilyang kontrabando. Batay sa investigasyon mula sa Zamboanga City ang mga kontrabando at nakatakdang ibenta sa Iloilo at Negros Occidental. Umabot sa 1,142 na kahon o mahigit kalahating milyong pakete ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakumpiska ng pulisya at BIR. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Bilison Municipal Police Station ang mga nadakip habang ang mga nakumpiskang sigarilyo ay nasa BIR para sa tamang disposisyon.
Tiniyak ng PRO6 kasama ang BIR na ipagpatuloy ang mas pinaigting na kampanya kontra smuggling sa buong Western Visayas upang mapanagot ang mga lumabag sa batas. Ito si Joven Escaniel. Abante! Okay, maraming salamat kay Joven Escaniel at report ho dyan po sa Antique. So talagang tuloy-tuloy po yung nangyari, yung mga smuggling dyan. No? At least nahuhuli po yan, no? At nabibisto. At dahil na rin sa pagigpit ng Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, mga kababayan, di po ba? At samantala, mamaya ay dito po sa Abante sa tanghali, ang tabayanan yung mga maiinit na balita. Kasama po natin dyan si Raya Capulong. Isang oras po yan ang mga balitaan, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Ito ho, Duterte supporter naglabas ng pahayag sa naganap na gulo sa Mindiola. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Rilobana. Abante Radyo Live Report. Agad na pinabulaanan ni Partido Demokratiko Pilipino Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio na wala silang alam sa nangyaring gulo kahapon sa Mindiola sa lungsod ng Maynila. Sakto kasi sa kasagsagan ng kaguluhan sa pagitan ng grupo ng mga kalalakihan na pulis ay dumating ang mga Duterte supporters sa Mindiola na dapat ay magsasagawa ng programa laban sa korupsyon sa pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng DWAR Abante Radyo, sinabi ni Attorney Topacio na ang mga Duterte supporter na lumahok sa pagkilos laban sa korupsyon ay mga profesional. Anya wala naman silang natanggap na impormasyon na inuugnay sa kanila ang kaguluhan, pero nais lamang niya agad linawin dahil sa una pa lamang ay hangad nila ng mapayapang protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Attorney Topacio, hindi kalaban ng mga pulis kundi kakampihin nila sa kanilang ipinaglalaban. Sabi pa ni Attorney Topacio, hanggang sigaw lang ang kanilang ginawa upang maipahayag ang mga hinaing sa pamahalaan. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Kami po, talagang nanawagan kami kanina. Sinabi namin sa mga kapulisan, wala po kami kinalaman doon. Hindi po namin kasama yung ito. Mga estudyante, mga professional, mga empleyado, mga negosyante, mga retired na mga general, both sa PNP at sa Armed Forces. Mapayapa po kami. Kami po ay nagtitipon sa ilalim ng konstitusyon under the right of the people. Peaceably. Hindi po kami manggugulo. Wala naman kami dala kung ano. Ako, dala ko, ginto lang eh. Hindi po kami. Kaya, binibigyan namin yun. In fact, binalakan namin sila na huwag sila manggugulo. Hindi kasi kalaban namin. At huwag nila sasaktan yung mga pulis kasi hindi naman namin kalaban ng mga pulis. Kakampi namin yan eh. Kami po, talagang nanawagan kami kanina. Sinabi namin sa... Yan ang tinig ni Attorney Ferdinand Topacio. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Okay, maraming salamat kay Ryan Reloban sa kanyang report at siyempre talagang lahat naman po ng mga bawat sektor, grupo ay talagang nagnanais po na ihayag yung kanilang damdamin. Pero yan po ay sa mapayapang paraan, di po ba? Kaya nga ang Pilipinas, di ba, sila po nakapagtala ng kauna-kunang peaceful revolution, di ba? Noong 1986 na kung saan ay pinabagsak ng mga Pilipino ang rehimeng Marcos, di ba? Yung senior. So ngayon naman, ganoon naman ho. Edsa dos, naging mapayapa at may mga sumusulpot na mga ganyan-ganyan. Okay naman, nahuli at sila po ay maaaring maparusahan. Okay, samantala, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming makabuluhang talakayan dito po sa Inbox at kita-kits tayo uli bukas. Mga kaabante, antabayanan din po yung balita sa tanghali. Susunod na. Ingat ho mga kaabante. Uli, ako po si Eli Saludar. Magandang tanghali po sa ating lahat. At ito ang Inbox.